Dagat, bundok at sari-saring makakainan sa probinsya ng Zambales, maraming mapupuntahan. Kaya ang lakwatserang si Bea Binene dito muna pumirme. Ang trip kong pasyalan, yung maraming ganap, yung mga activities na kakaiba, at mga pagkaing kikiliti sa ating panlasa. Na hashtag GOAT, as in greatest of all time ang experience na hatid. Mga ka-good news, nandito ako ngayon sa probinsya ng Zambales at hawak ko ang mga pictures ng mga titikman at gagawin natin dito. Welcome to Zambales! Ang lalawigang mararating 4 hanggang 5 oras mula Maynila. Say goodbye to stress dahil sa magandang tanawin ditong nakare-relax pagmasdan. Suwak sa mga tulad kong mahilig mag-solo flight. Pero time out muna ang inyong good news girl sa extreme activities dahil ang ipinunta ko rito ang mga pagkaing may tatak Zambaleño. Ang unang destinasyon ko, isang private resort sa bayan ng Masinloc kung saan mapapa-OMG daw ako. As in, oh mangga! Grabe! Siyempre, nasa Zambales na lang din tayo at hindi mawawala ang mangga. Pero balita ko, ibang klaseng mangga daw ang nandito, ha? Pwedeng mag-emote galore sa resort na ito. Bubungad kasi ang panoramic view ng Oyon Bay na isang marine reserve o isang protected area para maiwasan ang pagkasira nito. Present din ang kanilang swimming pool na tila humahalina sa mga bisita. At iba't ibang uri ng flowering plants. Perfect para sa mga nature lover at nais ng peace and quiet. Pero ang tunay na bida sa resort na ito, ang bersyon nila ng dinuguan. Where dito sa Zambales kasi, napakarami ng mangga, iba't ibang variant ng mangga. So naisip namin na bakit hindi natin gamitin yung sariling produkto namin na mangga. So inisip namin na pwedeng ihalo yung mangga sa dinuguan. Naiintriga ba kayo sa dinuguang may mangga? Ihanda na ang ingredients and let the cooking begin! Sa mainit na mantika ay ginisa ang bawang at sibuyas. Isinunod ang luya na pantanggal ng lansa ng pork. Inilagay na din. So, hintayin po natin siya na lumambot ang karne. 3 to 5 minutes po ang niya. Binudbura ng asin, paminta, at seasoning. Saka isinunod ang dugo ng baboy. Lalagyan na po natin siya ng kinayod na mangga. Para kumagat po yung asin niya sa laman. Mainam sa katawan ang mangga dahil siksik ito sa antioxidants. Approved din ito sa immune system dahil sa taglay nitong vitamin C. Inilagay ang siling haba para sa dagdag na aroma. Lalagyan na po natin siya para bumango po yung ating mangga dinuguan or manggang dinuguan. The more na marami, the more na mabango. After 20 to 25 minutes of cooking, it's ready for plating. Oh, akala nyo ito lang ang titikman ko? Bukod sa mangga dinuguan, present din ang mangga latin at ginataang tarian na tatak Zambales din. Ayan, tikiman na! Ito ang mangga latin. Ito daw, ang pangalan daw ng isda ay mango latin, pero niluto siya sa green mangoes, tapos niluto sa banga. Tapos ito naman ang ginataang tarian, aka unicorn fish. Diba? Pero alam ko kapag ito yung hilaw, yung ma-blue-blue, diba? Ano po? Tapos ito ang dinuguan with mangoes. Tikman muna natin tong mango latin. Para siyang paksiw, pero mas smoky yung flavor niya. Medyo matapang yung pagiging smoky niya. Next, dito tayo kay unicorn fish. Hindi siya malansa. Lasang-lasa mo yung luya. Pero yun, magata. Tsaka parang ang feeling niya parang tilapia. Ganun yung feel sa dila. Masarap. Tikman naman natin si dinuguan na may mangga. Medyo maasim. Pero yung asim niya, hindi yung mapapamukha-asim ka. Kasi nga, ang inano sa kanya, di ba ang nilagay sa kanya? Mangga. For 550 pesos, pwede nang tikman ang mango dinuguan na pwedeng pagsaluhan ng 4 hanggang 5 tao.
800 pesos naman ang ginataang tarian, habang 115 pesos ang manggalatin na may kasama ng kanin. Tuloy-tuloy ang food venture natin dito sa Zambales. Sa nagsasarapang mga pagkain dito, KKK or kain kung kain ang drama ko. Ang next stop natin, isang resto dito sa bayan ng Botolan na may paandar na labong dish. Very Pinoy ang ambience sa kainang ito. Iba't ibang classic dishes ang handog dito, pero ang binabalik-balikan ng mga parokyano, itong sizzling labong with bagnet. Kasi po, mahilig po akong magluto. So, naisip ko kung ano yung pwedeng gawin pang iba doon sa labong aside from, usually nakikita naman natin, adobo lang siya or nilalagay siya sa gulay na may saluyot. So, yun nga po yung labong na adobo sa gata na spicy siya. Iginisa ang bawang at sibuyas, isinunod ang luya, binudburan ng kaunting paminta, sagot ng oyster sauce ang sweet and savory flavor. Saka inilagay ang labong na kontra-cancer at mainam pambalanse ng cholesterol level sa katawan. Inihalo rin ang gata ng niyog para maging creamy. Saka inilagay ang siling haba para sa kaunting sipa ng anghang. Ang partner ng labong na bagnet ipinirito sa isa pang kawali. As easy as that, ready na ang ating adobong labong sa gata with bagnet. Ready na ang aking tummy para sa BBK, as in bonggang-bonggang kainan. Crunchy pa yung gulay. Crunchy siya, tapos crunchy din yung bagnet. Tamis alat ang drama ng dish na to ha. Perfect ang combo ng labong at bagnet. For 250 pesos, matitikman ang putaheng pwedeng pagsaluhan ng 2 hanggang 3 tao.